Heto't may tanggap po tayo ditong iPhone 8 na water damage. At ang sabi po ng owner ay hindi na raw po umaandar. Sa mga ganito pong sitwasyon, ay ang una ko pong ginagawa ay visual checking muna para makita po natin yung mga affected area sa unit. In that way po kasi ay kahit papaano'y magkakaroon po tayo ng idea kung saan po tayo mag-i-start. Then after that po ay lilinisin po natin ang motherboard at using multimeter ay itetest naman po natin kung meron po bang short or leak sa mga linya ng power circuit. While checking po using multimeter, ay nadiskubre ko po na short to ground ang circuit ng 16 volts mesa connection at may leak circuit naman po sa linya ng battery terminal by checking it using DC power supply. By knowing this little informations about sa current status ng ating motherboard, ay ang first move po na ginawa ko ay linisin ang buong motherboard. The purpose po ay para makita pa po natin kung may mga ibang affected pa po ba sa ibang part ng ating motherboard. Napakahalaga po ang cleanliness sa pagre-repair. Dahil kung ang cleanliness is half of faith dito naman sa repair services, ay cleanliness is half of the solution. Pagkatapos po nating malinisan ang ating motherboard, ay sisilipin naman po natin sa ating thermal camera kung saan ang part na umiinit, the fact na may short at leak po ang board ay it only means po na may component na may problema. And such a problem will generate heat. And this is where a thermal camera is highly effective. It can detect even the slightest heat produced by any component. At ang area po na may nakitang umiinit si thermal camera ay ang area sa likod ng touchscreen FPC connector. Posibleng ito yung line ng 16 volts mesa connection. Kaya ang next po na gagawin natin ay subukang i-power on ang unit dahil malaki ang chance na aandar na po ito pero posibleng hindi gagana ang touchscreen dahil sa shorted mesa connection. And as I said, umaandar na ang unit, ngunit hindi nga po talaga gumagana o unresponsive ang touchscreen ng LCD. Then, ang next naman po na gagawin natin ay ang i-check po ang touchscreen FPC connector using multimeter via diode mode para i-confirm po yung nakita ni thermal camera. At magkaroon po tayo ng idea kung may iba pa bang dahilan maliban sa shorted mesa connection kung bakit unresponsive ang touchscreen ng LCD. It's good to know na pin number 8 lamang ang may problema. At ito rin yung connection papunta sa mesa, tinrace ko sa schematic diagram kung anong mga component connected sa 16 volts mesa connection. At nalaman ko po na connected po siya sa boost IC ng touchscreen. At dito na po ako nag-decide na mag-inject ng voltage sa linya ng mesa connection. To accurately identify the main problem, gumamit na rin po ako ng Rosenflux to make it sure na hindi po tayo magkamali sa ating diagnosis. And as we all can see naman po na ang tanging umiinit po na component ay none other than kundi si boost IC lamang. Kaya ang susunod na pong solusyon na i-a-apply po natin ay palitan ang boost IC component. Yung ganitong klase po ng pyesa ay hindi nabibili sa mga supplier dito sa atin by ordering directly sa China lamang. Kung bibili po tayo ng brand new, kaya kaming mga technician ay namimili ng mga sirang mga cellphone para po pagpiesahan po namin. Dahil sobrang hassle sa mga customer, yung maghihintay sila ng ilang linggo dahil alam naman po natin na weeks bago dumating ang pyesa at hindi pa sure kung okay, kaya susugal po talaga ang technician. Ang pagre-repair po ay hindi porket nakita na po namin ang problema ay 100% na rin pong magagawa namin. Marami pong dahilan ang posibleng makaantala sa aming trabaho. Una na po riyan ang kawalan ng pyesa o di kaya ay defected na component. Maraming pagkakataon po na nag-effort po kami ng lubusan at gumastos ng malaki. But in the end, ay hindi po namin nagawa. Sobrang kalungkutan po iyon sa side namin. Hindi dahil sa napagod at nalugi kami, kundi dahil alam at ramdam na po namin na malulungkot po ang aming customer at yan po ang isa sa nagpapabigat ng aming damdamin bilang inyo pong mga cellphone technician. Kaya sana po, ang hiling po namin sa aming mga minamahal na mga customer ay bigyan niyo po kami ng sapat na panahon upang magawa po namin ng maayos at dekalidad ang aming trabaho. Huwag niyo po sana kaming madaliin kapag mga hardware issue na po ang problema dahil wala po kaming ibang hangad kundi ang mabigyan po namin kayo ng malinis, maayos, tapat at dekalidad na serbisyo. At ayun na nga po na ikabit na po natin ang boost IC at na-bypass na rin po natin yung sunog na inductor sa tabi ng FPC connector. At kita naman po natin ngayon na after ko pong i-semi-assemble ang unit para i-test, ay kitang-kita po natin na fully functional na po ang ating touchscreen.
Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong lingkod, Yuritech, at your service.